Noong Nobyembre 24, 1971, isang ordinaryong araw ng gabi ng Thanksgiving sa Amerika. Habang abala ang karamihan sa paghahanda ng pista, isang lalaking hindi pa kilala, nakasuot ng isang maayos na suit at may hawak na maliit na attache case, ang pumasok sa Portland International Airport. Bumili siya ng one-way ticket patungong shuttle gamit ang pangalang Dan Cooper. Walang nakakaalam na sa mga susunod na oras, siya ang magiging sentro ng isa sa pinaka-iconic, pinaka-misteryoso at hanggang ngayon ay hindi masolve na hijacking case sa kasaysayan ng US Aviation. At mula rito, isinilang ang alamat ng taong kilala natin ngayon bilang D.B. Cooper. November 24, 1971. Isang malamig na hapon sa Portland, Oregon. Isang lalaking nasa edad 40s, nakasuot ng dark suit, white shirt, at itim na kurbata, ang pumasok sa ticket counter ng Northwest Orient Airlines. Tahimik lang siya. Maayos ang itsura. May bitbit na itim na attache case. Bumili siya ng one-way ticket papuntang shuttle gamit ang halagang $20 cash. Sa logbook, isinulat niya ang pangalang Dan Cooper. Walang nakapansin ng kakaiba sa kanya. Karaniwan siyang pasahero, parang isang negosyanteng sanay bumiyahe. Sumakay siya sa Northwest Orient Flight 305, isang Boeing 727 na may 36 na pasahero at 6 na crew. Ang biyahe ay 30 minuto lang dapat, isang simpleng domestic flight. Pero ilang minuto pa lang sa ere, magiging kakaiba na ang lahat. Bandang alas 3 ng hapon, nilapitan ni Cooper ang flight attendant na si Florence Schaffner. Tahimik niyang inabot ng isang maliit na papel. Akala ni Schaffner ay isa lang itong love note o phone number, kaya nilagay niya sa bulsa nang hindi binabasa. Pero bahagyang yumuko si Cooper at bulong niya, "Miss, mabuti pang basahin mo ang sulat. May bomba ako." Dito na nagsimulang tumaas ang tensyon. Pinuksan ni Schaffner ang papel at malinaw ang nakasulat. May bomba siya at gagamitin niya ito kung hindi susundin ang mga utos. Para patunayan, dahan-dahan niyang binuksan ang attache case sa harap ng crew. Nakita nila ang 8 cylindrical na bagay na mukhang dinamita. Nakatali ng mga wires at may nakakabit na battery. Walang duda, seryoso siya. Ipinasa ni Schaffner ang mensahe kay Captain William Scott. Ang demands ni Cooper ay tiyak. $200,000 cash, puro $20 bills. 4 na parachute, 2 main at 2 reserve. Isang fuel truck na handang mag-refuel sa shuttle. Kung hindi ito mabibigay, sasabog daw ang eroplano. Habang naghihintay sa tugon ng ground control, kapansin-pansin na kalmado si Cooper. Hindi siya nagwala, hindi sumigaw. Umorder pa siya ng bourbon na may soda, nagyosi, at maayos na kinausap ang crew. Inayuhan pa niya ang flight attendants na isara ang mga blinds ng bintana para hindi makita mula sa labas kung may kakaibang nangyayari. Gusto niyang kontrolado ang sitwasyon, pero hindi niya gustong mabalisa ang mga pasahero. Sa katunayan, maraming pasahero ang walang ideya na may hijacking na nagaganap. Akala nila, delayed lang ang flight dahil sa technical issue. Ganoon ka-discreet ang paraan ni Cooper. Bandang 5:46 ng hapon, ligtas na lumapag ang eroplano sa Shuttle Tacoma Airport. Naghihintay ang mga pulis at FBI agents. Pero malayo sila. Ayon sa instructions ni Cooper, sa halip, isang airline manager ang nag-abot ng $200,000 cash at 4 na parachute sa crew. Kapalit nito, pinalaya ni Cooper ang lahat ng 36 na pasahero, pati ang flight attendant na si Schaffner. Ang naiwan na lang sa eroplano ay ang mga piloto at 2 crew na babae. Para sa kanila, nagsisimula pa lang ang pinakadelikadong parte ng gabi, sapagkat sa sandaling makuha ni Cooper ang kanyang mga hinihingi, doon niya ipapakita ang tunay niyang plano. Pagkatapos ibigay ang ransom at parachutes, pinakawalan ni Cooper ang lahat ng pasahero. Naiwan sa loob ng Boeing 727 ang 4 na miyembro ng crew, sina Captain William Scott, First Officer William Rataksak, Flight Engineer Harold Anderson, at ang flight attendant na si Tina McClough. Sa puntong ito, malinaw. Kontrolado ni Cooper ang sitwasyon, pero ang kinagulat ng lahat, hindi pa rito natatapos ang plano niya. Sinabi niya sa mga piloto ang kanyang mga kondisyon. Dapat lumipad ang eroplano patungong Mexico City. Ang altitude ay hindi lalagpas sa 10,000 feet. Ang bilis ay hindi dapat tataas ng 200 knots o halos 370 km per hour. Dapat manatiling nakababa ang landing gear at bahagyang nakabukas ang rear stairway ng eroplano. Hindi pangkaraniwan ang mga utos na ito.
Para bang may malalim siyang kaalaman sa mechanics ng Boeing 727, isang modelong kilala sa kakayahang magbukas ng rear stairs habang nasa ere. Dahil hindi sapat ang fuel para dumiretso sa Mexico, nagkasundo sila na maglanding muna sa Reno, Nevada para mag-refuel. Lumipad ang eroplano mula shuttle bandang 7:40 ng gabi habang nakasunod sa ere ang dalawang military fighter jets para magbantay. Pero kahit sinusundan, walang sino man ang nakakita ng actual na pagtalo ni Cooper. Sa loob, inutusan niya ang crew na manatili sa cockpit at huwag lumabas. Ang tanging flight attendant na nakasama niya ng mas matagal ay si Tina McClough, na pinaupo niya sa harap habang siya'y abala sa likod. Inaayos ang parachutes at ang pera. Kalmado pa rin siya, hindi nagpapakita ng kaba o padalos-dalos. Bandang alas 8 ng gabi, habang lumilipad sa ibabaw ng mabundok at malalim na bahagi ng Washington State, biglang bumukas ang rear stairway ng eroplano. Naramdaman ng crew ang pagbabago ng pressure sa kabina at ang biglaang pagtaas ng tail section ng eroplano. Doon nila napagtanto. Tumalon na si Dan Cooper, dala ang ransom money at isang parachute. Nasa ibaba ang malamig na kagubatan, malakas ang hangin at umuulan pa. Walang sino man ang nakakita kung saang eksaktong bumagsak si Cooper. Nang maglanding ang eroplano sa Reno, dakong alas 10 ng gabi, sinalubong ito ng FBI at law enforcement. Ngunit wala na si Cooper. Ang tanging naiwan, ilang gamit sa eroplano, kabilang ang kanyang itim na kurbata at ang bakas ng fingerprint na mahirap makumpirma. Mula noong gabing iyon, hindi na muling nakita si Dan Cooper. Wala rin bang kayo katawan ang natagpuan. Ang perang nakuha niya ay hindi na agad lumabas sa sirkulasyon. Ang misteryosong pagkawala na ito ang naging simula ng alamat ni D.B. Cooper. Isang taong itinuturing ng ilan ng kriminal, pero ng iba ay modernong outlaw. Isang bayani na nakaloko sa buong US government at nakatakas na parang multo sa gabi ng bagyo. Pagkalapag ng eroplano sa Reno, agad na nagsimula ang pinakamalaking manhunt sa kasaysayan ng US aviation. Ang kaso ay tinawag na NORJAC o Northwest Hijacking. Mahigit 800 suspect ang tinutukan ng FBI sa loob ng ilang dekada. Kabilang ang dating sundalo, ex-convicts, mekaniko, at kahit mga piloto. Ngunit sa kabila ng fingerprint analysis, witness sketches, at mga background check, walang malinaw na tumuturo sa tunay na pagkakakilanlan ni Dan Cooper. Sa mga ebidensya, kakaunti lang ang naiwan. Isang itim na kurbata na nabili raw sa JCPenney, ilang clip-on tie pin, at mga partial fingerprints na hindi tuluyang makumpirma. Wala ring nahulog na pera sa paligid ng crash zone. Para bang nilamon ng kagubatan ang lahat ng bakas ng kanyang pagtakas. Dalawa ang malaking debate hanggang ngayon. Nakaligtas ba si Cooper sa pagtalon? Ang mga kondisyon ng panahon noong gabing iyon ay malupit. Malakas ang ulan, mababa ang visibility, malamig ang hangin, at puno ng punong kahoy at bundok ang ilalim. Maraming eksperto ang nagsasabing imposibleng makaligtas ang isang taong walang advanced gear. O kaya ba niya talagang plinano ito ng masinsinan? Ang katotohanan na alam niya ang eksaktong altitude at speed ng eroplano at ang kakaibang kaalaman niya sa Boeing 727 ay indikasyon na maaaring isa siyang dating paratrooper o may background sa military aviation. Noong 1980, halos isang dekada matapos ang hijacking, isang batang lalaki ang nakakita ng $5,800 na cash na nakabaon sa buhangin sa tabi ng Columbia River. Ito ay bahagi ng ransom money at kinumpirma ng serial numbers na galing nga ito sa pera ni Cooper. Pero wala nang ibang natagpo ang pera o katawan. Ang tanong, bakit iyon lang ang nakita? Nahulog ba mula sa bag? O iniwan talaga niya iyon? Para lituhin ng mga investigador. Sa loob ng mga taon, marami ang pinaghinalaan. Isa sa pinakatinutukan ay si Richard Floyd McCoy, isang dating sundalo na nahuli na rin sa kaparehong hijacking style noong 1972. Pero ayon sa FBI, may pagkakaiba sa itsura at modus nila. May iba pang pangalan na lumutang. Kenneth Christensen, Dwayne Weber, at iba pa. Ngunit wala ni isa ang napatunayang si D.B. Cooper. Dahil dito, nagsimulang mabuo ang alamat. Kung nakaligtas si Cooper, baka tahimik na siyang nabuhay sa ibang lugar, dala ang kanyang milyong-milyong dolyar. At kung namatay man siya, bakit walang nakitang katawan o parachute? Ang mga tanong na ito ang nagpapanatiling buhay sa misteryo. Sa paglipas ng panahon, naging pop culture icon si D.B. Cooper. Lumabas siya sa mga pelikula, TV shows, kanta, at maging sa mga comic books. Para sa ilan,
Isa siyang kriminal na lumabag sa batas, pero para sa iba, isa siyang anti-hero. Isang taong nagawang dayain ng sistema at tuluyang naglaho. Parang modernong Robin Hood, kahit wala namang binigyan, kundi ang sarili niya. At hanggang ngayon, mahigit 50 taon na ang lumipas. Nananatiling bukas ang kaso. Wala ni isang tao ang nakapagsabi ng tiyak kung ano ang nangyari kay Dan Cooper. At dito nagsisimula ang alamat ng pinakasikat na hijacker sa kasaysayan ng Amerika, D.B. Cooper.